pwede ka bang kumain ng avocado everyday? Marami po itong benepisyo. At ano rin yung mangyayari kapag sumobra naman yung kain mo. I-discuss natin lahat yan. Halimbawa, itong isang avocado. Pwede nyo yung hatiin ng 5 portions. So, yan na yung fat nyo for the day. So, pwede dun sa almusal nyo, sa tanghalian nyo, hapunan nyo, and dun sa 2 merienda kung kayo ay diabetic or kahit normal person. Kasi nga, itong avocado, pwede mong gawing sandwich spread. Imbis na mayonnaise o keso. So, pangpalit yan. Tapos, pwede mong ilagay sa iyong salad at sa iyong desserts. So, i-discuss natin. Itong prutas na avocado, creamy, malinamnam. Pero, meron siyang fat. 25 to 30 grams kada isang buong avocado. Pero huwag kayong matakot kasi sa mga diabetic at saka sa pangkaraniwang tao, low glycemic load ito. Basta katamtamang dami lang ang kakainin sa bawat araw. Okay, di ba? Ang sarap Meron ng mga avocado oil ngayon. So, pwede mo ilagay sa salad, desserts, ice cream. Huwag na pong lagyan ng maraming condensed milk kasi creamy na siya malasa na siya on its own. Makikita natin, meron siyang fats. Ang fats niya ay good fats. Yun yung monounsaturated fats. Ibig sabihin, healthy sa ating heart. Parang olive oil. Ito yung fat na nagpapabagal ng pagtunaw o digestion. Kaya maganda sa ating blood sugar. So, nire-reverse niya yung insulin resistance ng ating blood sugar at mas maganda or stable, steady ang blood sugar ng fat ng avocado. Bukod pa dun sa meron kasi siyang soluble fiber. So, yung dietary fiber niya ay soluble fiber. Ibig sabihin, ini-stabilize o mas matatag ang blood sugar sa ating dugo. At ito yung prutas, isa sa mga prutas na merong protina. Pero makikita nyo, kompleto, vitamin A, C, E, may K pa yan. Ito po lahat vitamin B's. Magbibigay sa inyo ng energy. Folate, marami siya. So, pwede sa buntis. Meron pang mga mineral, calcium, magnesium, phosphorus. Bagay sa buntis at breastfeeding. Potassium niya, mas mataas kesa sa bananas. So, ganun kaganda ang ating avocado. May fiber, may protein, tapos may iron pa siya, iron, calcium para sa buntis. So, lahat zinc. Meron din siyang choline tsaka glutathione. Kaya nagpapaganda ang ating avocado. Okay, ano pa yung mga benepisyo? So, nasabi ko na, benepisyo sa blood sugar. Maganda din siya sa ating puso, sa ating blood pressure, kasi meron siyang beta-sitosterol. So, ito yung mga compounds na nagpapataas ng good cholesterol sa ating dugo. Bukod pa dun sa soluble fiber, syempre, di ba, pang-cholesterol din yun. So, ibig sabihin, laban to sa stroke, maganda sa blood pressure, bagay sa diabetic, at dun sa may problema sa potassium. Maganda din siya sa ating buto at sa ating ipin. Kasi bukod dun sa kanyang magnesium, phosphorus, manganese, calcium, so bawas ang osteoporosis o paglambot ng buto. At saka meron siyang vitamin K. So, ang maganda sa vitamin K para mas ma-absorb yung calcium at hindi matapon dun sa ating ihi. Maganda din siya sa ating mga buntis at nagbe-breastfeeding. Kasi madami siyang folate. Laban pa yun sa anemia, kompleto sa vitamina, leg cramps, hindi ba lagi nagla-leg cramps ang buntis? Mataas siya sa potassium. Laging di matunawan ang mga buntis. Tapos mataas siya sa folate content. So bagay dun sa inyong sanggol, sa brain development ng inyong sanggol. Tsaka pag di kayo makakain, ito na lang. Kasi masarap siya kainin creamy, so mas malasa. Bukod pa sa source of calcium kasi kukunin niya ng bata. Tapos maganda din sa mata itong ating avocado. Kasi may mga phytochemical siya na lutein, zeaxanthin. Lahat po yan maganda. Protection natin laban sa ultraviolet rays ng sun. Protection natin yan. Tsaka yung monounsaturated fatty acids niya,
tumutulong maabsorb yung mga beta-carotene para iwas sa age-related macular degeneration o yung paglabo ng ating mata. Okay? Anti-cancer din to ha, kasi meron siyang folate. So, meron siyang mga phytochemicals, carotenoids. So, maganda ito laban sa mga enlarged prostate at saka sa mga ibang cancer. Bukod kasi mataas nga sa folate. Tapos, meron din siyang beta-sitosterol. Yun yung maganda sa prostate. 4 times mas mataas ang beta-sitosterol niya kumpara sa oranges. Doon sa mga nalulungkot, maganda ang avocado kasi, di ba, sa lungkot or depressed, bumababa yung folate nila. So, pagbaba ng folate, tataas yung homocysteine. Yung homocysteine, hindi na makakadala ngayon ng nutrisyon dun sa utak. So, mas less yung paggawa ng serotonin, dopamine, norepinephrine. So, ito yung mga nagsasaayos o nagre-regulate ng ating mood, ng ating tulog, ng ating gutom. Since mataas to sa folate, so mas bababa homocysteine, so mas gaganda din yung mga serotonin, dopamine, at norepinephrine natin. So, gaganda ang mood pag kumain ka ng avocado, lalo na kung mga avocado ice candy o kaya yung mga avocado na nilagyan ng ice. Bawas lang sa mga paglagay ng asukal. Okay? Maganda din siya pangtunaw, digestion para sa tiyan kasi may fiber nga siya, iwas sa pagtitibi, tapos nagsisilbing pagkain ng good bacteria sa ating tiyan. At ang maganda pa sa kanya, dun sa mga kasukasuan natin, nakita nila sa mga may rayuma, nakakapagbawas ito ng sintomas ng rayuma dahil meron siyang saponins. At dahil meron siyang protein, tsaka diba sabi ko lahat ng vitamin B's. So, nagbibigay siya ng energy. Maganda din ito sa ating utak kasi may vitamin E, antioxidant yon para sa memorya, sa pag-iisip at proteksyon sa Alzheimer's disease. Okay? So, brain health, maganda siya. Alam nyo, team player itong ating avocado. Diba, sabi ko nga, marami siyang vitamin A, D, E, K, lycopene. So, bagay siya ihalo dun sa mga prutas at gulay. Okay, paano gagawin? Nakita nyo itong sandwich na to. Imbis na mag-mayonnaise kayo, egg mayo to ipalit nyo sa mayonnaise, dinurog na avocado. So, yun na yung papalaman nyo sa inyong sandwich. Pwede kayong gumawa ng mga salads. Ito, tuna, avocado, pipino, onion salad. Tapos, lagyan nyo ng 1 soy. So, any salad, pagpalit-palitin na, pwedeng tuna, chicken breast. Tapos, pwede nyo pa yan lagyan ng sibuyas, kamatis. Tapos, pwede kayong magawa ng fruit salad. Lagyan nyo ng melon, suha, pakwan. Pwede lahat yan. Tapos, alam nyo, dressing sa inyong salad, calamansi, avocado oil, lagyan nyo lang ng konting salt and pepper. Aba, dressing na yan. Pwede sa salad, sandwich, cakes, hot cakes. Yan, isama nyo doon sa inyong hot cakes, ice candy, ice cream. Basta bawas lang ng mga condensed milk. So, bawasan nyo lang. At, nakita natin, ginagawa na rin siyang avocado oil. Diba sabi ko nga, good fat siya, para siyang olive oil. Meron siyang omega-3 fatty acid, bukod pa dun sa vitamin A, D, E niya. So, yung sa balat natin, sa skin natin, maganda siya sa vitamin, mas maganda siya sa, dahil meron siyang vitamin E, K, lecithin, mas naa-absorb ng ating skin. So, yung epidermis natin, mas gagawa siya ng bagong layer ng skin, lalo na kung wrinkled ang ating skin. Tapos, nakakatulong din yan sa eczema, psoriasis, sunburn. Tapos, maganda din sa kuko, sa buhok, sa anit, lalo na kung meron kayong balakubak. So, nakakatulong lahat yan. Okay? Tapos, paano ba pipili ng avocado? Pag very light green, ay ito 5 araw pa. Dark green na siya, 3 days, pwede nyo na kainin. Ito yung sakto.
in 24 hours, abay kainin nyo na agad, kundi ma-overripe. Ito yung pinakamagandang kulay. Medyo nagpa-purple na siya. Pero pag dark purple na or sobra ng medyo maitim-itim, overripe na yan. Pero pwede nyo pang gamitin, sabi ko nga, pampalit ng mayonnaise tsaka ng keso. So, ganyan. Bukod sa, minsan kasi yung pagpindot, hindi talaga tama eh. So, minsan mas maganda based on kulay, based on pindot. Yan yung mga pagpili ng ating avocado. Huwag nyo lang agad ilagay sa ref ha, pag hindi pa siya hinog. Pero pag hinog na, nakita nyo, medyo firm na, ganito na. Ilagay nyo na para tumagal naman. Pwede siyang tumagal. So, napakadaming health benefits ang ating avocado. Basta katamtamang dami ang kakainin, pangpalit. Sabi ko nga sa mga mayonnaise, salad dressing, sa ating mga keso, yan na po ang ipalit nyo, pandagay sa salad, sandwiches. So, napakaganda po kainin bukod sa creamy, malinamnam, masarap. Salamat po.